Yung bibilis ah. Good evening po. Yung bilis ni Ma'am Sunny, 90 daw. Yun, hello. Good evening guys. Si daw sabi ni Boss Esterben. Yun, so kaka-start natin, no? Antay lang tayo ng makasama. Good evening po, Sir Leo. Yan, so kakasend ko yung link guys. Antayin lang natin yung mga kasama natin, no? Good evening, sir. Yan, good evening rin po. Okay, bibilis. Ayan. Sir, sobrang late na muna nag-live. Yun nga, alas 9 na tayo nag-i-start guys. 9 na talaga. Dati naman ma'am, 9 talaga. Minsan na ako ata nag 8:30. Yan o, marami na nagsasagot. Letter C daw. Anong kadalasang lumalabas sa CSE, sir? Based on my experience po nung last exam, puro karamihan talaga yung worded problems na ginagamitan ng algebraic solution. Yan. So, kailangan talaga master natin yung algebra. 0.75 times 120. Yun daw yung solution ni ma'am. It's Q. Ayan. So, maraming solution to guys. What is 3/4 of 120? Maraming solution yan. Basta memorize natin yung mga fraction natin, alam na kagad natin yung sagot, di ba? Okay, so 90 daw sabi ni Isab. Wait lang tayo ng kasama konti guys ha, kaka-start lang natin. Ilang number numerical sa CSE sir? Around 40 to 50 items. Yun, so letter C daw. Marami na nagsasagot. Okay, wait lang tayo konti guys. Konting-konti lang. Yan. So kakashare kasi natin. Anong technique nyo dito guys sa pagsusolve ng fraction ng isang whole number? Paano nyo ginawa? 120 times 3 then divided by 4. Ayan. So yun lang din yung yung magiging solution natin. Sige. Sagot tayo. So 3/4 of 120 guys. So i-multiply lang natin naman siya. Ayan. So basta tandaan natin dito yung numerator multiplication yan, and yung denominator naman syempre i-divide natin. Okay. So yan, cross multiply daw. Pero ito na yung pinakamadaling solution, no? So either i-multiply mo muna itong 120 sa 3 before mo i-divide ng 4, or pwede lang namang baliktad, 120 divided by 4 muna, then i-multiply mo ng 3. Same lang naman yung makukuha mo, okay? So unahin na lang natin si multiplication. Ayan. So 120 times 3, that is 360. Then divided by 4. Ayan, so divided by 4. Okay, so that is 90. Yan. Hello sa 226 na viewers natin. Welcome po sa ating free live lecture for a civil service exam sa August na po yan. Okay, so letter C. Yan. Hello. Good evening po sa lahat. Ayan. So nag-prepare ako guys ng ng Filipino words kasi maraming nagre-request. Under pa rin naman ito ng verbal. Ayan. Sir, mag-final coaching ka rin po. Dito po ba? Di ko po alam sa schedule eh. Kasi may final coaching rin ako sa sa review center natin. Pero yung free live lecture, siguro kapag may free time ako.
Lagi naman guys, kapag may free time ako, nagpapa free live lecture ako. Ayan, so para sa inyo yan. Ayan, so tignan natin guys yung relationship ng mga words natin, no? So aklat, ayan, so ginagamit sa pagbabasa. So anong gamit ng tinidor guys? Yan. More on use to, no? So anong use ng tinidor guys? That is, yan, pagkain. So yun lang naman yung nakikita kong pinakamalapit na sagot dyan. Kusina, hindi naman pwede. Plato, kutsara. So hindi naman pwede. So pagkain lang talaga. So letter B tayo. Ayan, so letter B rin naman kayo. Object is to purpose. Ayan o. Prof to sir or sub-prof? More on professional po yung mga questions natin dito. Okay, next tayo. Ayan yung favorite nyo guys, age problem. Siningit ko na rin. Marami pa rin nagre-request kada live lecture eh. Kaya siningitan na lang natin. Yes po, na-upload ko po sa RedUp lahat ng replay natin. Si yun, paano kakakain kung walang plato? Hindi po ma'am, ang ano po kasi nun, ang analogy po doon is yung purpose. Ano bang purpose ng tinidor? Tinidor ba yun? O yun. Anong purpose ng tinidor? Hindi naman pwedeng yung purpose ng tinidor plato, di ba? So yung purpose ng tinidor is pagkain. Ayan. So okay lang naman. Okay lang yan. Okay, so sagutan natin to guys, age problem. Yan. So the sum of the ages of a mother and daughter. So first step guys, pag nakakita kayo ng mga tao sa given, markahan nyo na kaagad. So si mother, variable x. Si daughter, variable y. Ayan. So gamitan natin ng guys, ng equation para mas madali yung pagsosolve natin. The sum of the ages of a mother and a daughter. So kapag inad natin yan, x plus y is 48. Yan. So first equation done. First equation natin yan ha. So next naman tayo. The mother is 3 times as old as the daughter. So si mother daw na variable x is 3 times as old as the daughter. So si daughter na variable y, 3 times lang natin. So 3 times y, di ba? So second equation natin 'yan. How old is the daughter? So plug in lang basically, di ba? So ang value ng x natin is 3y. So ipa-plug in lang natin dito sa first equation natin. So si x guys magiging 3y. Then copy natin si plus y is equal to 48. Ayan. So 3y plus y, that is 4y is equal to 48. Ayan. Then divide natin ng 4. Nakikita ko na yung sagot. Oh. Cancel yung 4y na lang yung matitira. Okay? So 48 divided by 4 guys, that is 12. So letter B tayo. Gets ba? Ayan. So gets ba guys? Yung paggawa natin ng equation and yung pag-solve natin ng value ni y. Ayan. Medyo daw. Ayan. So makakabisado mo rin naman yan. So marami yan sa RedUp natin, no? Ayan. Copy daw. Copy. So next tayo guys. Ano ang kahulugan ng salipaw-paw? Ayan. So vocabulary tayo. So, mga Filipino words. Yan. Ito yung mahirap guys eh. Yung mga Filipino words na malalalim. Ayoko rin yung mga ganito. Kaka-review ko lang sa RedUp. Ayun. So, salamat po, no? So, i-upload ko itong replay natin sa RedUp guys. Okay, mag-alala. Marami na akong na-upload dun. Ayan. A daw, sabi sa taas. Yan. So, alam nyo na ngayon, no? So, ang English ng salipaw-paw is eroplano. Huwag nyong kakalimutan yan. Okay? Sir, paano mo ma-access yung RedUp? Free lang po yun. Ano po yung RedUp? Ito po. Yan. Yung RedUp po, Gingineer. Diyan po ako nag-upload. So, sa Blue Up guys, punta kayo dyan. Makikita nyo yung GC natin dyan. May link ng GC. So, doon ko rin i-upload itong file natin pagkatapos ng live. Yan, medyo bago-bago pa ako nag-start, ma'am.
Mga ano pa lang, 15 minutes ago. Magtuturo po ba kayo sa review, civil service? Yes po, ito na po. Tinuturo ko na po. Data interpretation, wala po sa ngayon. Kasi nung nakarang live, halos karamihan ng problem natin, data interpretation. So, iniba ko naman, syempre. Para hindi pa ulit-ulit. Okay? Yan. Kung expired yung link, message na lang ako sa Blue App. Magre-reply naman ako doon. Yung review center, parang kinuha lang po ako ni nila Teacher Gon. Ayan. Kinuha lang ako. Kailan lang yun? So, di ko alam kung ano yung mga topics na hahawakan ko doon. Pero, magtuturo ako doon. Ayan. Ano yun? Assumptions at conclusion naman, sir. Wala po akat akong na-prepare dito. So, di bali guys, yung mga request nyo, pag naalala ko sa next live natin, ilalagay ko naman yan. Okay, so next tayo guys. The average of 10, 20, 30, 40, and 50 is, ano po yung average ng apat na number natin. So, madali lang to. Pwedeng sagutan to by inspection. Kaka-start ko lang po kaninang mga 9. Wala po kasing nakakaalam ng pwedeng lumabas sa civil service exam. Syempre, yung mga examiner lang yung nakakaalam dyan. So, ang ginagawa lang natin is nire-review natin yung mga topics na aligned or yung mga topics na under table of specification ng civil service exam. So, malay nyo madaanan natin, di ba? Ayan, so may Okay, so anong sagot natin dito? Average problem po ang tawag dito. So, meron tayong 5 problem, 10, 20, 30, 40, and 50. Ayan. Sir, add po kayo ng situational tracking. Ano po yung situational tracking? Sorry po, hindi po ako familiar dyan. Add all, then divide 5. Yun. Tama naman. Kunin mo yung sum and kung ilan yung number nila. Ayan. Pero, para bawas time sa pagsasagot ng mga gantong klaseng tanong. Ayan. So, may shortcut tayo dyan, syempre. So, ang average kasi guys, ito yung formula, di ba? Sum over yung numbers. Kung ilan yung numbers natin. Since pare-pareho naman sila ng difference, kung mapapansin nyo, 10, 20, 30, 40, 50, lahat sila nag-plus 10. Okay? So, kapag same ang difference nila, ang mean and median is also the same. Okay? So, ang median kasi guys is itong gitna. Ibig sabihin guys, kung pare-pareho naman ng difference, yung gitna na lang yung titignan mo. Diba? So, i-arrange mo na lang yung numbers, tignan mo yung gitna, yun na yung average niya. So, 30 po ang sagot natin dito or letter B. Okay ba guys? Yan, pwede nyo namang i-double check yan. I-add nyo yan lahat, i-divide nyo ng 5. 30 pa rin ang makukuha nyo. Yan, gets daw. Gets na? Ayan, so 30 na daw. Okay. So, next tayo guys. Medyo mabilis yung flow natin ngayon Another age problem. Yes po, may read up po ako. Free lang po, no? Free lang po. Pati yung GC natin sa Blue App, free lang po. Yan, hindi po tayo nagpapabayad sa mga ganito. Ito po, papakita ko. Ayan. So, yan po yung mga channel natin. Yung Blue App, hanapin nyo yung GC natin dyan. Follow nyo ako dyan. Yung Red App naman, sisend ko yung replay dyan. And yung mga past live lectures natin, nasa Red App lahat yan. Yan. So, follow nyo ako guys. Para, matuto tayo ng mga shortcut techniques and yung mga strategies para makapasa tayo sa civil service exam. Yan. So, sagutan natin to guys. Maria is 24 years older than her daughter. Sabi ko nga kanina, kapag nakakita ka na ng tao, markahan mo na kagad para hindi ka na malito. So, si Maria, variable X. Yung daughter niya, variable Y. Yan. So, dalawa lang naman nata sila, di ba? Dalawa lang. So, X and Y yung variable natin.
Anong tawag sa method na ganyan sa situation na ganyan, kuya? Ano lang po, yung gagawan mo lang ng equation. Yung worded problems ko convert mo sa equation. Yun po yung solution ko. Pero yung mga ibang nagtuturo, mas prioritize kasi nila yung trial and error eh. Para sa akin kasi, medyo medyo mahirap mag-trial and error kapag complicated yung mga condition. Kaya I suggest na masterin nyo yung paggawa ng equation. Yun yung masasabi ko. Okay? So, Maria is 24 years older than her daughter. Yan. So, si Maria na variable x, mas matanda daw siya sa daughter niya na variable y. So, magpa-plus 24 tayo. First equation done. So, second condition, in 4 years. Ibig sabihin, papuntang future yan, di ba? So, papuntang future, mag-a-add tayo ng 4 sa lahat ng variables natin. Okay? So, in 4 years, Maria will be twice as old as her daughter. So, si Maria na x, sabi ko nga kanina, papuntang future, magdadagdag tayo ng plus 4. Ayan, so, x plus 4 is equal to twice. Ayan, no, twice. So, magta-times 2 tayo kay daughter niya na variable y. So, yung variable y, guys, wag niyong kakalimutan, may plus 4 din yan. Okay? So, that will be our second equation. Ayan. So, plug in na lang to, syempre. Plug in na lang. First equation, plug in sa second equation. Diba? So, yung value ni x na y plus 24, ilagay natin dito sa second equation natin. So, y plus 24, copy natin to, si plus 4, is equal to, distribute natin, 2 times y, that is 2y. 2 times 4, that is 8. So, meron na tayo ngayong equation, guys, na variable y na lang, yung natirang variable. So, ayusin lang natin, y plus 24 plus 4, that is y plus 28. Is equal to 2y plus 8. Ayan. So, ang gagawin natin, guys, yung mga may variables, ililipat natin sa right side. Okay? And yung mga walang variable naman, ililipat natin sa left side. Asan na yung x? Ito po. Napalitan na yung x. Naging y plus 24 na. Gets ba, guys? So, ituloy lang natin ha. Lahat ng may variable y sa kanan. So, 2y. Kapag nilipat mo yung isang y dyan, positive. Pag nilipat, nagiging negative. And then itong naiwan, 28. Kapag nilipat mo yung 8, lalagay mo sa left side, magiging negative 8. Ayan. So, 2y minus y, that is y. 28 minus 8, that is 20. Ayan. So, meron tayong sagot, guys. Value ni y, that is 20 or letter C. Okay ba, guys? Anong 24 times 4? Hindi po 24 times 4 yan, ha? Plus po yan. 24 plus 4. Yan. So, ulitin ko ba, guys? From the paggawa ng equation. Okay. Isang variable, okay lang naman. Pero sabi ko nga, mahirap yun. Mahirap yun. Mahirapan kayo. Kasi iba-iba kasi yung tinatanong eh. E paano kapag nag-iba yung tinanong? Si Maria na yung tinanong. So, syempre kapag naka-equation ka, madali lang, di ba? Okay. So, ulitin natin daw. So, Maria is 24 years older than her daughter. So, ito yung first equation. Titignan nyo. Sige, palitan nyo yung Maria. Basahin nyo na x. X is 24 older than y. Parang ganun yung pagbasa. Or x is 24 more than y. Parang ganun yung pagbasa kapag x na yung x and y na yung variables natin. So, ito yung magiging first equation natin. Diba? So, yung second equation natin, in 4 years, sabi niya kasi. Ano po yun? Pwede po ba 24 minus 4 na lang, sir, if ever may ganyan na tanong? Hindi pwede yun. Walang connection itong 24 years na age ni Maria sa in 4 years na condition. Walang connection yun. Kaya ang gagawin nyo talaga, equation. Hindi pwedeng 24 minus 4. Ayan. So, second equation, guys, sabi kasi, Maria will be twice. And tandaan nyo, itong second equation natin is papuntang future. Since sabi niya in 4 years. Diba? Kaya lahat ng may variables, mag-a-add tayo ng plus 4. Ayan o, si x nag plus 4 ka, si y nag plus 4 ka. And then yung twice times 2.
Ayan, so, andito na tayo. Plinag-in lang natin yung value ni x na y plus 24 dito. Yan o, y plus 24. Siya na si x. Yan, so may mga aso guys. So okay na ba dito guys? Algebra lang naman na to. Pagsamahin mo na lang yung may mga variable y. And yun na, di ba? Hindi po irrelevant yung 24 na ano Mali po yun. Yes po, galing po sa twice yung 2. Yan, so marami akong age problem guys sa red up ko. Pwede kayong pumunta doon. I-chat GPT na lang daw. Guys, napakadali lang. Ito punta kayo sa red up ko. May mga basics na age problem doon hanggang difficult. Para masanay kayo. Hindi po irrelevant ang 24. Magagamit yan. Lahat ng nasa problem guys, magagamit yan. Ayan. But daw y napunta yung 2? Sabi kasi, Maria will be twice as old as her daughter. So kung si Maria is variable x, yung daughter is variable y, so ang basa natin dito, Maria will be, after 2 years or after 4 years, will be twice as y. Or yung y guys, y plus 4 na since in 4 years. Yan x plus 4 is equal to twice kay daughter niya. Marami pa rin bang hindi naka-gets? Yan guys, pag nakaabot kasi kayo dito sa first and second equation, okay ka na kapag marunong ka ng algebra. Plug in na lang siya dito. Yan, plug in lang siya guys. Kapag natapos nyo na yung first equation and second equation, ilalagay nyo lang naman yung value ni x na y plus 24 dito sa x sa second equation Yan y plus 24, andito na siya And then copy na lang natin si plus 4. And then distributive property guys, i-distribute lang natin si 2. Guys, saan napunta daw si x? Andito na guys, napalitan na siya ng y plus 24. Si x dito napalitan ng y plus 24. Kaya puro y na lang yung mga variable. Okay na ba guys? Yan, so dalawang beses ko nang inulit guys So next na tayo. So kung gusto niyo ng replay guys, nasa red up naman natin. And marami tayong doon. Marami tayong variables doon. Marami tayong age problem. From basic to to difficult. Ayan, sa mga hindi pa rin nakagets Pero sabi ko nga sa inyo, sobrang dali lang ng age problem guys. Ayan, tama. Madali lang kapag marunong kayo ng basic algebra guys. Geometry parang wala akong ngayon na-prepare ngayon. So, number series na tayo guys. Move on na tayo doon sa age problem. Pwede nyo lang namang balikan yan sa red up natin. Ina-upload ko naman yung mga replay doon. Yan, medyo meron din namang geometry sa civil service exam. Okay, so anong pattern dito guys? Yes, pwedeng gamitin yan. Kahit anong klaseng age problem pa. Kung marunong ka ng algebra. Iko-convert mo lang naman yung statement papuntang equation. Kung ano yung sinabi, yun lang din yung gagawin mong equation. And kapag meron ka ng equation, sobrang dali na lang nun kasi ayusin mo lang, di ba? And kung ano yung hinahanap, yun din yung hanapin mo. Kung anong variable. So, ang pattern natin dito guys, kung mapapansin nyo, times 2 lahat. Okay. So, 80 times 2 guys, that is 160. Ayan. So, hello sa 816 na viewers natin. Welcome po sa ating free live lecture for civil service exam. Ayan. Kaya mag-start mag-lock in ng pang-review next month. Hirap kapag may thesis na problem. Okay lang yan. Ako nga, yung preparation ko nga isang araw lang Isang gabi lang actually. Nagbasa-basa lang ako ng mga vocabulary words.
Okay na tayo dito. Next problem tayo. Which city is known as the summer capital of the Philippines? Next example is August po, August 9. Ayan, so upcoming exam. Okay, so bonus naman to guys, no? Alam naman siguro ng lahat to. So kung saan malamig, dun yung summer capital natin. So Baguio City. Yan, so may nagsabi ng Cebu. Di ko lang alam, baka napalitan na. Pero Baguio City tayo, okay? So next tayo guys. Ayan, so general info. What does TESDA stand for? Yan, so A, Technical Education and Skills Development Authority. B, Technology Education and Skills Development Agency. C, Technical Employment and Skills Development Authority. D, Technical Education Standards Development Authority. Yan, so anong sagot natin? Yan, so puro letter A naman. So letter A na rin tayo, di ba? Yan, di nyo na-apply dito guys yung kung ano yung mas mahaba, yun yung sagot. Hindi nyo na-apply dito, no? Yan, hello sa 707 na viewers natin. Welcome po sa ating live lecture. Ayan, so next tayo guys. What is the simple interest on 5,000 pesos at 6% per year for 2 years? So anong sagot natin dito guys? Syempre yung formula natin na ipin. So kung hindi nyo na natatandaan to, i-memorize nyo ulit. Ayan. So hindi nyo naman makakalimutan yung ipin guys kasi may mga ipin naman kayo. Ayan. So ituro ko yung shortcut guys ha para mabilisan lang tayo. So letter B daw. Okay lang naman sa PRT. Wala namang problema dyan. Pareho lang naman ng definition. P for principal or capital ay na maliit yung interest rate. Yung N yung number of years. Yan. Same lang sa PRT yan. Okay? So letter B naman lahat, no? So mabilisan lang. Solve natin na mabilisan. So kapag gantong problem guys and yung mga given is walang mga butal, titignan nyo na lang yung mga non-zero numbers. Ayan o. 5, 6, 2. 5 times 6 times 2, ilan yan? 60, di ba? Baka po ako malito. Ayan, so kung memorize mo yung PRT, okay lang naman. Pero yung atin kasi ipin, mas madaling i-memorize ang ipin, di ba? So hindi mo makakalimutan. So 60, tingin ka sa choices, saan ba yung may 60 dyan? So letter B. Eh di yun na yung sagot, di ba? So 600. Para mabilisan lang. Pasulat po meaning ng pin. Ayan. So sige, sulat nga natin. Sa mga hindi nakakaalam. I for interest. P for principal. I na maliit, that is the interest rate. Ayan. So hindi na makasya dito, no? Ito na lang. Interest rate and for number of years. Ayan. Yan, so na-late daw si ma'am. So okay lang, habol ka po. Pang ilang slide na ba tayo? Ayun, so 10 slides pa lang tayo. Pang 10 pa lang. So meron pa tayong 20 slides. Paano po pag may butal? Eh di isa-isahin mo nang i-multiply. Yan. Sige po, pa-screenshot po. Pero isasend ko naman itong file natin sa GC natin. Isasend ko po sa GC natin itong file. And itong replay natin, i-upload ko po sa RedUp. Free live lecture po for civil service exam. Yan. So, mix na po ito ng 4 na subject. Ayan, no? So, ano to? Verbal ability naman. Ano ang kahulugan ng panaghoy? Hindi po pang accountancy ito. Guys, pwede kayong sumali sa GC natin dito sa Blue App. Andyan yung GC natin, naka-pinned post yan.
Sa Red Up guys, subscribe rin kayo dyan kasi dyan ko ilalagay yung ano natin, yung replay natin and yung mga videos natin na ginawa na sa Red Up lahat yan. Yung mga long form videos sa Red Up. Ayan. So kung hindi ko makapasok sa GC, i-message nyo na lang ako sa sa Blue Up. Yan, salamat sa mga nagbibigay ng gift guys. Thank you. So anong sagot natin dito? Kahulugan ng panaghoy. Yan, sa letter C daw. So letter C rin. Kung ano yung mas mahaba, yun na yung sagot, di ba? May joke lang. Galing si Stupid Love ng Salbakuta. Yes po, free lang po. Free lang po lahat. Pati itong live lecture natin. Pati yung sa Red Up natin guys, puro mga free videos yung andoon. Yes, merong Tagalog. Dito nga ako nahirapan eh. Under siya ng verbal. Yan. So the ratio of boys to girls is 3:5. If there are 24 boys, how many girls are there? Possible lumabas rin sa let. Di ko lang alam. CSE po sa August na po. August 9. Hindi po araw-araw no kasi nagle-lecture rin ako sa sa mga reviewin natin. So minsan kung hindi busy nagle-live lecture ako for free dito sa sa TikTok. Pero kung busy, syempre walang live lecture. So yung mga GC tayo guys no. So para lagi kayong updated, pwede kayong sumali doon. Ayan, so anong sagot? Letter B daw. Letter B nga ni. Okay guys, so ratio and proportion. So boys to girls, kung ano yung unang nabanggit, siya yung andoon sa ratio, di ba? So 3:5, alam naman natin, yung 3, since boys to girls, boys yan, yung 5, girls yan. Okay? So, pwede natin gawing fraction guys ang yung mga ratio natin, no? So, yung 3:5 pwedeng gawing 3/5. Okay? And boys to girls yan. So, since boys to girls, equate lang natin. And may value na yung boys kasi. So, ang value ni boys guys, 24 daw sila. So, ilan naman yung girls? Ayan. So, nasa baba si girls, di ba? So, gawin na lang nating variable x yung kung ilan yung girls. And then simply cross multiply. And so, dapat marunong kayo guys sa mga basic na algebra natin, no? Yung mga ganitong equation, dapat marunong kayo mag-multiply, mag-divide. Mga basic operations lang naman. Madali lang namang aralin yan. So, cross multiply tayo. 3 times x, that is 3x. 24 times 5, that is 120. Yes po, sa Red Up po ang replay. I-upload ko po doon. May mga past replays na rin tayo doon na na-upload. Okay, so divide natin both side ng 3. Para makancel si 3, x na lang yung matitira. So, 120 divided by 3 guys, that is 40. Letter B. Nasundan ba? Yan, engineer po. Ano po name sa Red Up? Ito po. Yan, so subscribe kayo sa Red Up ko guys. Marami rin akong i-upload dyan later. So, gumagawa lang talaga ako ng videos ngayon. Pero sa Red Up guys, dyan ako magpo-focus ng mga review materials. Yung mga long form videos sa Red Up talaga yan. Yes, pwede rin naman yung 24 divided by 3 times 5. Okay lang yun. Okay lang yan. Okay, so next tayo guys. Yan, so ano ang kahulugan ng balintataw? So medyo malalalim itong mga Filipino words na natin, no? Ginawa natin ng example. May nagre-request kasi nung last live natin. So mga Tagalog naman daw. So meron din naman to, under pa rin to ng verbal ability.
Pa-shoutout po Coach G Engineer, enrolled ako sa TGRC. Ayun, so estudyante ko pala si ma'am sa Teacher Gon Review Center. So hello po. Yes, magagamit tong mga to. Under to ng ano guys, verbal ability. Nung last kasi, doon ako nahirapan sa mga Tagalog words ng lalalim. Hindi ko alam yung mga kahulugan nila. Oops, ako nahulog. Nahulog tuloy. Ayan, so anong sagot natin dito guys? Shoutout po classmate nyo ako, pinaka-pogi. Okay, so sagot natin dito guys is mata. Ayan, so mata. Balintataw. 170 items po, 20 items yung personal question doon. Okay, next tayo guys. A class has 40 students. If 60% are girls, how many boys are there? Yan, so imaw daw yung sagot dyan. Yung 20 items guys, walang maling sagot doon. Kasi personal question, magkakamali ka pa ba? Diba? Okay guys, sagutan natin to. Anong tawag sa problem na 30% eh? So, total daw na estudyante guys is 40. Ayan. So, kung 60% are girls, ilang percent naman ng boys? Yun yung tanong ko. Kung 60% ang girls, ilang percent ang boys? Di ba? So, kung 60% ang girls guys, yung ma-minus mo lang naman yan sa 100, ibig sabihin 40% ang boys. Okay, and then multiply mo na lang dito. 40 times 0.4 kapag ginawa mong decimal itong percentage. Or kahit 4 times 4 lang naman yan, makukuha mo na kagad yan eh. Sabi ko nga, kung mga walang butal, tignan nyo na lang yung mga non-zero numbers natin. So 4 times 4, that is 16. So letter B. Percentage po. Percentage. Okay, next tayo guys. Ayan, so analogy naman tayo. Marathon is to run and then regatta is to blank. So anong sagot natin dito guys sa mga hindi nakakaalam? 'Di ba brand to? Itong regatta. Brand ng to eh, ng mga damit eh. Ngayon ko lang din nalaman yung niya, definition niya. Kaya pala yung logo, 'di ba? Parang paddle ata yung logo eh. Hindi ako nagkakamali ah. Dalawang paddle na naka-cross yung logo ng regatta. Ayan. So, sagot natin dito guys. So, syempre, tignan muna natin yung mga relationships ng mga words natin, no? So, marathon is to run. So, marathon kasi guys, yung parang yan eh. Yung mga tournament yan para tumakbo, di ba? So, yung regatta naman, ano naman tong regatta, di ba? So, this is for sailing naman. Okay? So, sailing. So, letter A yung sagot natin. Hindi po swim. Sailing po. Or sail. Ayan. Yes, parang boat race siya na may gamit na na paddle. Doon pala kinuha yung logo niya. Ngayon ko lang din napagtanto. Okay, so next tayo guys. Ito yung trick question dyan. Baka hindi ko nga ma-explain ng maayos to eh. How many times do the hands of a clock overlap in 12 hours? Personal question po, yung mga about sa inyo po. Tatanong yung age mo, yung kung lalaki ka, babae ka. Ayan, yung mga personal questions lang naman. Okay, so ang sagot natin dito guys, how many times do the hands of a clock overlap in 12 hours?
Yan. So, general knowledge din to guys ha. Pwede nyong pansinin yung orasan nyo. Sobrang ganda ng tanong na to. Ang Gen Info po, 5% lang. Kaya wag kayo magpo-focus doon. Dami ko nakikitang letter C oh. Pag sinabing overlap guys, yung nagkapatong na yung ano yung mga kamay ng orasan natin. Yung minute hand tsaka hour hand. Tignan nyo nga sa mga orasan nyo guys. Check nyo nga, paikutin nyo nga yung mga orasan nyo kung ilang beses. Pwede nyo i-double check dyan eh. Kung may mga ano kayo, wall clock kayo. Yan, under ito na ng clock problem. Kasi may orasan eh. Ayan, so ang daming letter C. So magandang ano to guys. Magandang general info. Pero under to ng numerical. Ayan. So ito po. So sagot po natin dyan is letter B or 11 times na mag-overlap yung minute hand tsaka ng hour hand. Di ba may orasan tayo? Ayan. So ito nga yung mahirap yung pag-explain eh. So kailangan natin ng matinding imagination. Yan sabi nyo 12 hours kasi 12 times din iikot papunta. Yun nga yung doon, yung trick question doon. Hindi ganun yun. Hindi ganun. Kasi papansinin nyo sige, sulat natin. 12, 1, 2, 3. Ayan. So pag sinabing overlap guys, magkapatong. Ayan. So first na magkapatong. So hindi counted to kasi 12 o'clock. Dalawa yan. Start yan sa 12 o'clock. So hindi kasama yan. Diba? So after 12 hours daw. So after 1 hour, nasaan na yung natin, yung orasan natin? Andito na siya. 1 o'clock na. Magkapatong ba? Hindi. Ibig sabihin, after 1 hour, hindi pa rin magkapatong. So ang kailangan natin guys is 65 minutes. Approximately 65 minutes para mag-overlap sila. Ayan magpapatong lang sila kapag andito na yung hour hand, tas andito naman si minute hand. Okay? So it means guys na kung papaikutin mo yan, syempre magmi-meet yan sa 1:15, 1:05, 2:10 siguro, 3:15, mga ganyan. Yan So kung papaikutin mo yan, so may magmi-meet dyan, may magmi-meet dito, magmi-meet dyan. Paikot yan guys pero sa 11, ito na yung trick part. Sige, sa 10 muna tayo. Yung 10 o'clock guys, magmi-meet yung orasan natin around andito na part, mga 10:53 something siguro. So kung andito, magmi-meet siya. Pero pagdating ng 11 o'clock, hindi na sila magmi-meet. Tignan nyo Pagdating ng 11 o'clock, hindi na sila magmi-meet. Okay? Kasi, hahabol na ngayon yung minute hand. Kung andito mag-i-start yung minute hand, kung iikot yung minute hand natin, pagkarating niya dito, since magmi-meet na daw sana sila, bigla naman nang umabot ng 12 o'clock si 11. So, hindi counted yung sa 11 o'clock. It means guys na hindi per hour yung pag-ikot niya. Diba? So, sagot natin dito is 11. Nagets ba guys yung explanation ko? Or naguguluhan pa rin? Basta hindi per hour yung pag-overlap niya. Ayan. So, may mga nakagets naman. Ayan. So, ilista ko na nga lang yung yung mga time na magmi-meet sila. Sinave ko yun eh. Ayan Yan. 12 o'clock. Yan yung mga time na magmi-meet sila guys. Walang 11 o'clock. Kahit i-check nyo sa orasan ninyo. 12 o'clock yung starting point or yung end point, no? So, after, some minutes, umikot, 1:05, sabi ko kanina. And then, 2:11, 3:16. Kung bilangin mo yan, guys, 11 yan. Walang 11:50 or something na magmi-meet sa 11 na sa 11 o'clock. Hanggang 10 o'clock lang may meeting yung mga yan. Kahit i-check nyo sa orasan nyo. Overlap, guys, yung magkatapat na yung minute hand tsaka hour hand. Kasama yan guys kasi yan yung end. Yung 12 o'clock. Yan yung end. Pero yung starting na 12 o'clock hindi kasali yun. Gets na?
Gets na guys? Proceed na ba tayo sa next problem? Yeah. Analog clock. Kuha kayo ng analog clock. Tignan nyo kung mag-meet sa 11 o'clock. Hindi mag-meet yan. Okay, so okay na daw, no? Yan. So, which branch of the government approves treaties? Marami ng age problem kanina, ma'am. Bakit daw 211, hindi 210? Hindi po pwedeng 210 yan kasi habang gumagalaw kasi yung minute hand, gumagalaw rin ng konti yung hour hand. So, parang naghahabulan sila. Hindi naman steady yung hour hand eh. Kung steady sana yung hour hand, okay sana. Anong sagot natin dito? Ayan, so letter B. Okay, so next tayo guys. A container has 12 liters of orange juice and 8 liters of water. What percent of the mixture is orange juice? Yes, 11 lang talaga. Hindi pwedeng mag-12 yun. $11 hours po. Yung last po is Senate. Okay, so 12 liters of orange juice. So 12 liters daw si orange. And 8 liters naman kay water. So ang tinatanong, what percent of the mixture? Ayan mixture Pag sinabing mixture, combination na ng water and orange. Minix mo na, di ba? And then yung percentage lang naman daw ng orange yung hinahanap. Okay? So ilan ba yung orange? Kung ilan yung orange, yun yung numerator natin. So yung orange guys is 12. And yung total mixture natin is kapag pinag-add mo yan, 12 yung juice, 8 yung water, 12 over 20. Okay, so simplify natin to. Divide natin both side ng 4. So magiging 3 over 5. Ano daw yun? Ano nangyayari sa comment section natin? Saan yung galing yung 4? Ano po yan? A greatest common factor. Para ma-simplify lang. Yun nga po yung greatest common factor, yung 4. Yan. So 3/5, pwede natin gawing percentage. I-divide lang natin. So since mas mababa naman yung nasa loob, maglalagay tayo ng decimal point and magdadagdag tayo ng 0. Okay? So 30 divided by 5 guys, that is 6. Ayan So 30 yan, 0. So 0.6 guys, pag ginawa nating percentage, mag-move lang tayo ng 2 beses papuntang kanan. So that is 60%. So letter C. Kasi po mixture. Sabi niya what percent of the mixture? Of the mixture po is orange juice. Pag sinabing mixture po is combination ng dalawa. Water and juice. GCF po or greatest common factor or GCM. Yan, greatest common multiple. Iba po yung LCD. Pang ilang item na? Pang 18 na guys. Yan, so may 12 items pa tayo. Peram daw ng utak, sabi ni ma'am. Ayan, so nod-nod ka lang guys. Nod-nod lang kayo. Yan yung mga channel natin, lalo na sa Red Up. Sobrang solid ng mga ginagawa kong content. Hindi ko pa kasi na-upload yung iba. Sa Blue Up naman guys, may GC tayo dyan, nakapin. Kung hindi kayo maka-join, message nyo na lang ako. PM nyo na lang ako. Ayan. Okay? So next tayo guys. Choose the antonym of humble. Ganyan po ba formula pag mixture? Pag sinabing mixture kasi guys, so maraming problem sa mixture, Pero pag sinabing mixture, lagi nyong tatandaan, combination yan ng dalawa.
or either yung juice and water sa problem natin or kahit anong combination yan, basta mixture. Pinag-mix, yun yung keyword niya, mix. Ayan, so basic lang naman to guys. Antonym kasi yung hinahanap or yung kabaliktaran, 'di ba? So humble kasi is yung pagiging yan modest, 'di ba? So arrogant lang naman yung negative dito. So next tayo, either John or his friends blank coming. Mixture daw means heterogeneous. Di ko lang alam. Ang alam ko kasi sa heterogeneous, may isa pa yan, di ba? Yung homogeneous, yung nahihiwalay and na hindi nahihiwalay. Dalawang klase ng mixture yan. Hetero and homo. Pag sinabi kasing mixture, combination yan ng two or more element. Okay ba? Mixture pa rin kasi yung homogeneous eh. So, anong sagot natin dito? Either John or his friends blank coming. Yan. So, pag may either and or, anong rule natin dyan? Hahanapin mo ngayon yung pinakamalapit na subject natin, which is si friends. So, dito tayo magbe-base guys, kay friends. So, friends, plural yan. So, syempre, mag-a-agree ngayon si So, ang gagamitin natin dito, isa lang naman yung plural sa choices, di ba? Yan, tama, nearest. Nearest subject is plural. So, letter B. Proximity rule. Yes po, may GC po kami. Free lang po yung pag-join. Check nyo yung blue up natin. Andoon yung link. Pati sa red up guys, check nyo rin yan. Marami na akong content doon. Pag neither, pareho lang ng neither. Yan, isulat nga natin para hindi nyo makalimutan. Either or neither nor. Pag neither kasi guys, negative yan, di ba? Yan, so nearest. Nearest subject. Yes, kung friend naman, edi is yung sagot, di ba? Singular. Kaysa mga hindi naka-join sa GC natin, pwede nyo kong i-message sa blue up. Ayan. So, send ko na lang yung link dyan kung hindi kayo maka-join sa pinned post natin. Andun kasi yung link guys eh. Yan. A heterogeneous mixture is a mixture in which the different substances are not evenly mixed and due. Kaya nga, mixture din ang hetero tsaka homo. Masinop. Ayan. So, kapag masinop sa pera, alam nyo na yung sagot, di ba? So, maingat. Okay. So, positive na na word yan. So, next tayo guys. Everyone should bring blank own notebook. Passing score po, basta makaabot ng 80%. Wala pong specific na kailangang matamaan. Basta umabot lang ng 80% lahat per subject. Ayan. So, hindi mo kasi pwedeng sabihin na 120 lang kasi nga may iba-iba naman yung percentage nila. What if perfect mo yung Gen Info, 5% lang yung Gen Info, paano kung mababa ka sa analytical, di lugi ka, 'di ba? Ayan, so anong sagot natin? Yan wala pa ako nakikitang tamang sagot. Ilang items po, category sa exam, kunwari ilang items. Ang Gen Info guys, lang yun? 10 items lang. Ang malaki talaga doon yung tatlong subject, yung verbal, analytical, tsaka, ano pa yung isa? Numerical.
Guys, ano yung everyone? Plural ba yan o singular? Yun yung tanong ko sa inyo para masagutan nyo yan. Plural ba ang everyone or singular? Plural? Sure kayo ng plural yan? Singular yan, guys. Singular yan. So, kung singular, anong tamang gamit dito? So, ano yung gagamitin natin? Okay, so marami na nagpapalit, no? Pero sagot natin dito, guys, his or her. Kasi nga, singular siya. Diba? Yan. So, letter B, marami na nagpalit. Singular po kasi yan yung mga words natin, yung mga each, ganyan, everyone. Ano pa ba yung mga singular natin? Basta marami yan, guys. Check nyo sa ano natin, sa English grammar natin. Pasulat? Anong pasulat? Sa math po ba, need may computation pa? What do you mean computation? Siyempre, magko-compute ka, di ba? Baka solution. Kung solution, hindi na need. Okay, so next tayo, guys. What is 15% of 15% of 400? Bawal po ang calculator. Yan o, everybody, anyone, anybody, somebody. Yan yung mga singular na natin. What is 15%? Ako, nag-warning na si TikTok. What is 15% of 15% of 400? So, madali lang to, guys, no? So, convert lang naman natin yung mga percentage natin into decimals. Ayan. So, 0.15, kapag kinonvert yan, 0.15 times 0.15 times 400. So, ano pong sagot natin dyan? Wait lang po. Ayan, so tanggalin lang natin to. Okay. So, isolve na natin to, guys, no? So, madali lang naman to. Sabi ko nga sa inyo, kapag may mga zeros, may mga decimals, yung mga values na given, ang gagawin mo lang naman dyan, kukunin mo na lang yung mga non-zero numbers. Yun na lang yung multiply mo. Yan, no? Para mas madali. So, 15 times 15 times 4, di ba? 15 times 15 times 4. So, unahin na natin si 15 times 15. So, 5 times 5 is 25. 5 times 1 plus 2, that is 7. 1 times 15, that is 15. So, pag inad natin yan, 5, 12, carry 1, 225. Di ba? And then, meron pa, yung 4 pa. So, 225 times 4. So, 4 times 5 is 20. 4 times 2 plus 2, that is 10. 4 times 2 plus 1, that is 9. Ayan, no? So, cancelin mo na lang yung mga zeros, di ba? So, that is 9. So, letter C. Okay, next na ba? Yun na yung shortcut para sa akin eh. I-multiply mo yung mga yung mga non-zero numbers. Okay na, no? Around 9 po ako nagla-live.
Okay? So, next tayo guys. Pang ilang slide na yan? 24 po. So, may 6 pa tayo. O guys, verbal ulit yung pinagkakaguluhan nyo kanina. May nagko-comment ata kanina ng ano eh. Mabilis lang kasi yung comment, yung everyone. Parang may nagre-reklamo doon. Yung everyone po, singular po yun Yan. So, which sentence is correct? Yan. So, natuto na rin ako guys sa ano na to. Sa subject na to. Nalito ako dati dito eh. Pero guys, yung information, yung subject na yan is uncountable. Ayan so itulat ko. Uncountable. So, it means guys, singular siya na hindi mo pwedeng lagyan ng S. So yung mga S guys, X na yan. So, dalawa na lang yung pagpipilian mo, di ba? So, since singular, sabi ko nga kanina, so ang gamit natin dapat is. Okay? So, letter B yung sagot natin. Hindi po ako engineer, hindi po ako teacher. Kakagraduate ko lang po ng electrical engineering. So, hindi pa po ako engineer. Ayan. So, gets na daw. So, next tayo guys. A store owner marks an item 25% above cost and then gives a 10% discount. If the cost is 800 pesos, what is the selling price? So, anong sagot natin dito guys? Uncountable po yung information. So, kahit marami pa yan or konti, hindi mo mabibilang yan. So, still, hindi mo pwedeng lagyan ng S. Yeah, tama. Follow nyo ako para ma-notify kayo kapag may live lecture. Yan patalastas muna tayo Ayan. So, andyan yung mga channel natin guys sa Red App. Diyan ako nag-upload ng replay natin. Sa Blue App naman, sali kayo sa GC natin. Nakapin yung GC natin dyan. So, may link tayo dyan. Kung hindi kayo maka-join, PM nyo na ako dyan sa Blue App. Dyan ko isi-send yung file natin after ng live. Yes, pwedeng sumali. Free lang ito. Ayan. So, okay na? Yes po. Hindi pa po ako monetize. Kaka-start ko lang po. Isang buwan pa lang po ako ng gumagawa ng content ko. Ano pong brand ng tablet? PocoPad po. Yung pinakaunang version. Okay, so a store owner marks an item. So, ibig sabihin guys, tinaas niya yung presyo ng item niya 25% above cost. Ito yung keyword above cost. Huwag kayong malilito dyan. Ibig sabihin, from 100% na presyo ng item niya, tinaas niya ng 25% above cost. Ibig sabihin, 125% na yung benta niya sa item niya. Diba? So, tinaas niya ng 25%. And then, gives a 10% discount. So, pag nag-discount naman, bumaba naman siya ng 10%. Ayan. If the cost is 800, what is the selling price? So, syempre, gagawin natin dito yung 800. Taasan natin ng 25% and then babaan natin ng 10%. So, unahin na natin guys si 800 times 1.25 or above. Yung 1 kasi guys, yung 100% yun, di ba? Since tumaas ka ng 25%, magiging 1.25 na kapag ginawang decimal. Ayan. Or pwede lang naman, sige, para mas madali yung natin, Baka kasi hindi nyo maintindihan pag ganito. So, yung 800, kunin muna natin yung 25% niya. Then, i-add na lang natin mamaya. Okay? So, to get the 25% of any number, just divide it by 4. Ayan. So, magiging 200 yung
tinaas. Yung tinaas, tandaan nyo yung tinaas. Ibig sabihin kung 800 yung original, so i-add nyo yan. 800 plus 200, that is 1,000. After nyan, mag-increase ng 25% sa 800. Ngayon, meron pa kasing isa. 10% decrease naman daw. So, hindi directly sinabing decrease, no? Pero sinabi kasi dito discount. So, kapag discounted ka, well, obviously, madi-decrease yung presyo. 'Di ba? So, from 1,000, bababaan natin to ng 10%. Eh di, ilan yung 10% ba ng 1,000? 'Di ba? Magmo-move ka lang din ng isang ano dito, decimal places, papuntang left. So, ang 10% guys ng 1,000 is 100. So, ibawas mo ngayon dyan. So, 100, 1,000 minus 100, that is equal to 900 pesos. So, letter B. Saan galing yung for shortcut po to get 25% of any number? Okay ba guys? Nakasunod ba lahat? Mali daw. Saan ako nagkamali kung mali? Yung 4 po, galing po yan dito sa 25% ng 800. Kapag kasi nagsusolve tayo guys, para madali no, kapag kumukuha tayo ng 25% of any number, i-divide mo lang ng 4. Di ba? E paano naman kapag 10% of any number, i-move mo lang yung decimal place mo ng isang beses papuntang left. Saan nakuha yung 200? Itong 200 po, yan po yung 25% ng 800. Yan po yung tinaas. Kaya 800 plus 200 naging 1,000 na. Apat na 25 is 100. Ayun, tama. Kapag 50%, syempre kalahati yun. Hahatiin mo lang, i-divide mo lang ng 2. Diba? Kapag 20% naman, i-divide mo lang ng 5. Hindi pa pwedeng diretsyo na 25% minus 10%, ha? So, the employee was promoted because of her blank performance. Yan, so positive guys ha, na-promote siya. Ibig sabihin, maganda yung performance niya, positive. So, excellent. So, letter B. Guys, makinig ko yung mabuti kasi tinuturo ko yung mga shortcut. Halos lahat ng solution natin shortcut na shortest method na. Okay, so malapit na tayo. So, idioms naman tayo. A piece of cake means. Yes, pwede po sumali sa GC. Free lang naman po. Check nyo po yung blue app natin. Yan. So, sige. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung blue app and red app natin. Sa blue app, dyan ako nag-upload ng files. Sa red app, dyan ako nag-upload ng replay. Sa black app or dito, dyan ako nagla-live. Yes, random questions ito. 4 subjects. Merong dyan info, verbal, numerical, analytical. Boring daw tong English. Magaling siguro sa English si ma'am. Free lang po. Free lang po. Yan. So, letter B. Piece of cake, easy. Or basic. Yan. No? Laging sinasabi yan sa mga movies natin. Yan. So, age problem ulit to. Sa mga naghahanap. Try nyo nga ito. Replay nyo na lang po kapag may mga hindi kayo naintindihan sa mga sa mga last. Hindi ba maayos yung camera ko? Paayos daw po eh. Hindi pwedeng math lang. Dapat lahat. Refresher nga to eh. Kung math lang, maboboring naman si Coach Gingineer, di ba? Okay, so ayun, so may nagsasagot letter A, letter B daw.
Yan. So, intindihin nyo mabuti guys itong explanation natin ha. Last na age problem na to. Kasi 3 age problem ata yung nasagutan natin ngayon eh. 10 years ago, pag sinabing ago, that is in the past, di ba? It means kung nasa past ka, atras ka ngayon. So, lahat ng variables mo, atras mo. Mark was 4 times as old as his daughter. By the way, magmamarka muna tayo, no? So, si Mark, gagawin nating variable x. Si daughter, gawin natin siyang variable y. Gagawin natin yung first equation, ha? 10 years ago, Mark or variable x. So, since 10 years ago, magma-minus 10 tayo sa lahat ng variables natin. So, x minus 10 is equal to 4 times as old as his daughter. So, si daughter niya na y, yan. So, 4 times pala. 4 times yung daughter niya na y, mag-minus 10 din. So, first equation done. Nasundan? Before tayo mag-proceed sa second equation, para wala na namang magtatanong mamaya. Okay, so wala pa namang nagtatanong. So, I assume nasundan nyo lahat. Second equation, today. So, pag sa today, present yan. So, hindi mo na gagalawin yung variables mo. Today, he is 2 times as old as her. He, ibig sabihin si Mark yon. So, x is equal to 2 times as old as her. So, yung daughter niya is y. So, 2 times y. So, that will be our second equation. Ayan guys. Kapag natapos mo nang gawin yung equation mo, sobrang dali na lang yan. Basic algebra na lang. Ayan o, plug in na lang o. Plug in mo na lang yan. Yung value ni x na 2y, ilalagay mo lang sa loob ni x sa first equation. Diba? So, magiging 2y, ayan, minus 10 is equal to, distribute, 4 times y, 4y. 4 times negative 10, negative 40. And then, ayusin lang natin guys, lahat ng may mga variable y, nasa iisang side or sa right side na lang. Lahat ng mga walang variables, nasa left side. Okay, so 4y, ito ililipat natin minus 2y. Ito, ilalagay naman natin sa sa left side. So, magiging positive. So, 40 and then minus 10. Yan ha. 4y minus 2y. That is 2y. 40 minus 10. That is 30. Divide natin to both side ng 2. Makakancel si 2. Y na lang yung matitira. So, value ni y guys, that is 30 over 2 or 15. Pero, y pa lang yan. Ang hinahanap, how old is Mark? Tandaan nyo, sinet natin si Mark as variable x. Ibig sabihin, itong 15 na to, gagawin natin siyang variable x. Kuha lang tayo ng isang equation. Ito na lang, second equation para mas madali. So, lapagan lang natin guys, yung value ni y, palitan lang natin ng 15. So, mangyayari, x is equal to 2y yan, di ba? So, magiging 2 times 15. So, x is equal to 30. Gets ba? So, letter A. Ayan. So, I hope na tuto na tayong lahat dito. Trial and error, I do not recommend trial and error, guys. Huwag kayong pakampante sa trial and error. Madali lang yan kapag basic lang yung condition. Pero pag actual exam, sinasabi ko sa inyo, sobrang hihirap ng condition. Matuto tayo ng algebra. Hindi to time consuming, mabagal lang ako mag-explain. Pero pag master mo yan, under 30 seconds, kaya mo na. Age problem po. Ayan, sabi ko na nga ba eh. Ayun, trial and error yung time consuming. Lalo na kapag hanggang letter E pa naman yung choices sa sa actual exam. Eh di paano kung nasa E yung tamang sagot, trial and error mo lahat, wala na. Nag-overtime ka na. Okay, next tayo guys. Malapit na tayo. Last 2 slides. What does BIR stand for?
Ayan. So, sagot natin dito guys, Bureau of Internal Revenue or letter A. Yan din po ba lalabas sa exam? Hindi ko po alam eh. Walang nakakaalam. Yung mga examiner lang nakakaalam kung ano yung lalabas sa exam. Okay, next tayo guys. Ayan, so last question na pala to guys. Last problem na. Yes po, tapos na po ako nag-take. Nakakuha pa tayo ng 100% sa numerical ability. Ayan, so yes, hindi naman ako magtuturo kung hindi ako pasado eh. Tinry ko lang naman mag-take. Yan, nakachamba. Apat na subject po yun. Numerical, verbal, analytical, tsaka gen info. Sa clerical kasi, hindi naman na kailangan ng masyadong madaming practice doon. Kasi common sense yung ngayon guys, yung mga pag-arrange ng mga letters, ganyan. Sub-pro kasi yung clerical eh. Common sense lang yung clerical guys. Madadali lang yung mga yun. So sagutan na natin to. If 12 workers can finish a job in 15 days, how many days will 20 workers take? Ayan. So tatandaan nyo kapag workers or work problem yung tanong na naka-ratio, so ratio problem kasi to no, ang gagawin nyo dito is inverse proportion. Okay? So pag sinabing inverse proportion, yung fraction na isa mag-flip. Ayan. So yung left side natin na fraction, gagawin nating number of workers. Sulat ko muna no. So 12 workers over 15 workers is equal to yung number of days naman sa kanan pero inverse proportion. So 'di ba dito ang 12 worker nakakatapos ng 15 days. 'Di ba? Pero hindi mo sila pwedeng itapat kasi nga habang dumadami yung workers, kumukonti naman yung bilang ng araw para matapos nila yung isang work. Okay? So babaliktarin mo ngayon yung equation mo or yung fraction mo. Ayan. So, magiging katapat ni 15 days naman ngayon, si 15 workers. And ang hinahanap natin, gawin na lang nating variable x. Then, cross-multiply. So, 15 times x, that is 15x. Ay, 20 workers. Sige. Sorry. Ayan. So, 12 workers, then 20 workers. So, sorry no. So, naduling tayo. Kala ko ito. Pero, same pa rin naman ang process. Cross-multiply. So, magiging 20x na to. Is equal to 15 times 12. Ayan. So, 15 times 12. Ilan yun? 2 times 5 is 10. Carry 1. 3. 1 times 15 is 15. So, that is 180. Ayan. So, 180. Then, divide na lang natin sila ng 2. Both sides or 20 para makancel si 20, x na lang yung matitira or yung hinahanap natin. So kapag nakita kayo ng fraction guys and may mga zero sa dulo nila, pwede mo lang yang i-cancel. Ayan. So parang 18 divided by 2 na lang, so that is 9. So letter C. At doon na nga nagtatapos guys ang ating free live lecture. So ayan, so natapos na natin yung 30 slides. So isasend ko guys yung replay, i-upload ko sa RedUp. And sa GC naman, ayun, so isasend ko naman yung file. Ayan, so thank you po sa panonood. So follow nyo po ko dyan para updated lagi. Yes po, free lang po ang pagsali sa GC. Ayan. So, nasa blue up po yung yung GC. Nakapin po doon. Kung hindi nyo pa rin ako doon, i-message nyo na lang ako. I-PM nyo na lang ako sa blue up. Ayan. So, patingin solution. Nandito na po. Inverse proportion. Thank you.
Dami nating viewers ngayon ah. Ano daw name sa Blue Up? Ito po. Yan. Subscribe na rin kayo guys sa Red Up. Madami akong i-upload dyan na nakapila. Hindi ko pa kasi na-upload yung mga gawa ko eh. Di ko po alam kung makaka-live ako bukas kasi may schedule ata ako. Tama, may schedule ako bukas eh. Hindi po ako makaka-live dito. Hindi po ako makaka-free live lecture. May schedule po ako sa mga reviewin natin. Baka sa susunod na araw yung live natin. Di ko pa sure eh. Basta hindi naman tayo busy guys. Nagla-live ako lagi eh para sa inyo. Subscribe kayo dyan guys. Marami akong future contents dyan. Mas maayos. Di ko lang alam kung ano ibibigay sa akin ni Teacher Gon eh. Kinuha kasi ako ni Teacher Gon. Either analytical or numerical. Yun yung may tuturo natin doon. Sa GC ko po isi-send yung file. Bira kasi ako maglagay guys ng mga arrangement ng paragraph ganun. Under kasi ng clerical yung mga arrangement eh. Pero check natin. Pero may mga nilalagay ako nung sa mga ano natin. Past free live lectures natin. Nasa GC yung mga yun. Try nyong manood sa replay natin sa GC. Andoon yung mga lecture natin doon. Di ko pa po sure kung ano yung hahawakan ko sa TGRC, no? So, sa mga naghahanap dyan, di ko pa sure kung ano yung ibibigay sa akin. So, yun lang guys, no? So, salamat sa panonood. Salamat. So, more than 1 hour lang din. Sa mga hindi nakapasok sa GC natin or expired na yung link na andoon sa pinned post natin, actually, pwede naman yung iba kasi nakakapasok naman dun eh. Try nyo yung QR code dun and kapag ayaw pa rin, message nyo na lang ako or PM nyo na lang ako sa Blue Up. What's your FB page? Andito po. Yan. Red Up, Blue Up, Black Up. Kompleto po yan. Join po kayo, subscribe po kayo, follow po kayo. Marami kayong matututunan dyan. Lalo na marami pa akong video na hindi na-upload sa Red Up. Diyan ako nag-upload ng mga long form video. Okay na guys. So salamat sa panonood. Mag-end live na ako ha. May tanong pa ba kayo? CBRC hindi po eh. Yan guys sa Blue Up. Andyan yung link ng GC natin. Or PM nyo na lang ako dyan. PM nyo na lang ako kung hindi nyo mapagana yung link tsaka QR code. Around 9 po ang free live lecture po. Ayan. So follow nyo ko dyan guys. Subscribe kayo. So yun lang guys no. So salamat sa panonood. So mag-end live na tayo. Thank you.